8 AM ngayon at nangingitlog yung mga manok natin. Madali lang paitlogin yung mga manok natin, madali lang i-breed. Yung pinakamahirap dito is yung pag-i-incubate at pag-aalaga ng sisiyo. At yan yung ituturo ko sa video na ito. Dito tayo mauuna sa ating mga incubators. Itong incubators natin, meron itong dalawang klase. Ito yung hatcher, dito mapipisa yung mga sisiyo. At dito naman yung setter, kung saan mag-stay dito yung itlog from 0 day hanggang 18 days. Yan. So, after 18 days, itatransfer na yung mga itlog dito sa ating hatcher. And dito sa hatcher natin, 18 days to 21 to 23 days. No? Depende po yan sa itlog kapag may mga napipisa na. So, ito, marami na pong napisa and siguro mamaya pwede na i-harvest to. Yan. So, ano naman yung temperature para dito? Yung temperature para dito na minimaintain namin is 39 to 40 degrees Celsius. Yan. At yung pinagkaibahan lang ng aming setter at saka hatcher, yung setter namin is fully automatic, gumagalaw-galaw yan. Sa hatcher, hindi po gumagalaw yan. Kasi dito sa hatcher natin, kapag gumagalaw po yung ating hatcher, no, yung mga sisiyo natin is mahihilo po. Yan, yun po yun, yung dahilan doon. So, ang temperature dito, 39 to 40 degrees Celsius. Check natin dito, 39.5 degrees Celsius. Dito naman sa kabila is 40.3 degrees Celsius. Yung tamang temperature talaga ng itlog is 37.5 degrees Celsius. Yan. Pero, kapag sinunod kasi namin yung 37.5 degrees Celsius dito sa mga incubator namin, yung aming mga itlog po is magdi-delay. 23 to 25 days siya mapipisa. No? Kasi nga, 37.5 degrees Celsius, dito lang yan sa taas. Dito sa baba, nasa mga 36 to 35 degrees Celsius na lang yan. No? So, madi-delay and yung iba, mamamatay. Kasi nga, hindi enough yung init sa loob ng incubator. So, dito, 39 to 40 degrees Celsius. Yan, yung aming temperature. Para hanggang dito sa baba, no, 38, 37.5 degrees Celsius. So, lahat sila is maganda yung pagkapisa. No? And, talagang 19th day pa lang, 20 day, napipisa na po yung mga sisiyo namin. Naka-harvest na po kami. Yan. And yung pinagkaiba dito is humidity, no, sa ating setter and saka hatcher. Dito sa setter is 50 to 60. So ito 54% yung humidity dito. Yan. So hindi po kami dito nag-check, no. Dito po talaga kami nag-check sa mga hygrometers namin. Every pagka-calibrate ko, ilang hygrometers yung pinapasok ko diyan, no? And after calibration, isa na lang yung pinapatira ko. Para yung iba, reserva na at para sa pag-calibrate ko ng mga incubators ko. Yan. So, 50 to 60%. Dito naman sa ating hatcher is 60 to 70%. So, ito ngayon, 68%. Yan o, 68 yan. Yan. So, ano ba yung purpose ng humidity? Yung humidity po kasi, yan po yung papalambot ng shell. No? So, hindi po pwedeng tumaas yan. Kasi kapag tumaas po yan, pwede pong malunod sa loob ng itlog yung sisiyo natin. No? Kasi nga, grabe yung moisture napapasok sa ating itlog. Kasi may mga pores po yung itlog. So, dito naman sa humidity, sa setter natin, hindi din sobrang pataasin yung shell. No? Kasi kapag 60 to 70, no? Hindi pa kayo nag-candle, namamatay na yung inyong mga sisiyo. So, dapat mapataas ng humidity dito na sa ating hatcher. No? Kasi, ito na yung time na mag-hatch sila. So, medyo malambot na yung itlog and kaya-kaya nilang i-cracks. Yan. So, kapag mababa naman yung humidity, siyempre, matigas yung shell, hindi nila kaya. And yung mga balat sa loob, no? Yung first layer at second layer ng itlog ay titigas po sa katawan nila at hindi po sila lalabas. Kaya napapansin nyo, kahit maganda yung temperature ng incubator nyo, kapag hindi nyo na double check, no, yung humidity, wala pa rin lalabas. So, sa incubator, napaka-importante ng humidity and temperature. Ngayon, nag-prepare si Papang sa mga kulungan ng aming mga sisiyo. Kasi nga, i-harvest na mamaya yung mga sisiyo na yon, no? Pero kapag check namin mamaya kung hindi pa talaga ready, syempre bukas na lang ng umaga. Ipapakita ko muna sa inyo yung sample ng kulungan. So, yung kulungan na ganito, no, may screen po yan. And, yan, medical brown dito. No, tinago namin to. Gagawin, kino-condition kasi to. Yan. So, itong, ano na to, itong brooder na to is para sa mga
5 days pataas. Yan, kasi may mga screen na yan and mabilis na silang mag-poops, no? Malakas na silang mag-poops kaya dapat screen na yung nasa flooring nila. So, doon naman tayo sa mga below 5 days, no? So, yung bagong pag-transfer. Ito, sinare ko lang para magka-idea kayo. Kasi kapag 5 days pataas na, malakas na silang mag-poops. And kapag nasa brooder pa talaga sila na pen, posibleng dumami yung poops and babaho, maging toxic and mamatay yung mga sisiw nyo, no? So, ganito, okay na okay to para sa mga parang growers natin, 5 days pataas. Sample ng aming mga brooding pen. So itong brooding pen natin is closed talaga siya and meron niyang mga risal, no? So kapag screen kasi yung nilagay natin dito, malalamigan sila dahil papasok yung lamig sa screen, no? So dito fully closed po 'yan, no? So meron niyang floor mat and screen para elevated yung pagkainan nila at saka yung tubig nila. Yan. So yung tubig nila, no, palaging may gamot tsaka vitamins yan, Panamox Forte at saka Intenso Plus. So ito yung mga sisiw natin, napakaganda nilang panoorin, no. Another batch po to, no, bagong batch din po. Yan. So itong batch na to is nasa mga 200 na sisiw. Yan. So ito ay nasa mga 70. Yan, 70 chicks yung andito. So Rhode Island Black Ostolorp tsaka may Decal Brown dito, tsaka hybrids. Yan, so dito naman tayo sa kabila. So ngayon kasi naglilinis kami ng aming mga brooder, no? Kasi dapat palaging malinis to. So dito meron tayo ditong 60 chicks. Yan, may mga hybrids din dito, Decal Brown, Black Ostolorp, tsaka Rhode Island Red. So assorted yung mga sisiw namin dito. So kita nyo naman yung risal, no? Napakaganda nilang panoorin, no? Maganda yung beddings. So ganitong setup, dapat po talaga to sa mga sisiw na below 5 days old. Kasi hindi pa sila malakas mag-poops. And kailangan nila ng mas mainit, no? So 4 to 6 inches yung light natin, yung elevation nito from the screen or flooring, you know? Kasi kapag sobrang baba yan, may heat stroke. Sobrang taas naman is mawawalan ng init sa katawan, no? Or hindi enough yung init sa ating mga sisiw kapag sobrang taas or above 6 inches. Yan, 4 to 6 inches yan. Yan. Dito naman tayo sa kabilang kulungan. So dito sa kabilang kulungan is 70 chicks, no? With total 200 chicks. Sakto talaga to, 200 chicks. Yan. So dito yung ating mga sisiw. Yan. So itong mga sisiw na to is kita nyo naman, Black Ostolorp. Yan, healthy chickens po yan lahat. Yan, so hinalo-halo natin para mas magandang panoorin. So yung iba natutulog po yan, no? Kala nyo patay pero natutulog po yan. Talagang rest time, no? Kapag ganitong oras. Kapag medyo mainit kasi, pinapatay namin yung ilaw, no, para hindi naman masobrahan sa init yung mga sisiw namin. And syempre para makatipid din po tayo sa ilaw. So yun yung mga preparations natin. Yung pagkain nito, no, is kulang kami sa pagkain. Yan, uubusan kami. Bibili kami mamaya. So pagkain nila is Integra 1000 or Galimax 1 at hinahaluan namin ng King's Vita Plus yung pagkain nila. So ganyan lang kasimple yung kulungan and after 5 days to 7 days, ibang klase na yung kulungan nila. No, may screen na. Yan. So may mga sisiw po ako doon. Hindi ko na ipapakita, no? Dahil nga talagang kapag pinapakita ko kasi yung mga selected ko, may talagang bumibili dito. So kahapon nabawasan na naman kasi nga gusto nila yung selected ko pero hindi ko na pinapakita yan para hindi na mabili. So ito yung mga setup namin. Simple setup lang, no? Murang setup and talagang super effective. Yan. 100 watts po pala yung ilaw na ginagamit namin dito pati sa incubator. Kasi pag 100 watts hindi po talaga enough po talaga yung init dito sa brooder nila kahit isa lang yan, no? At doon sa aming incubator 100 watts din para mas mabilis maabot nila yung tamang temperature. Ganyan po dapat yung sistema dito. So ganoon lang and no, ganoon lang kadali yung pag-aalaga ng sisiw. Ngayon, meron na kayong knowledge about sa pag-i-incubate at pag-aalaga ng sisiw. Marami tayong tutorials about dito sa manukan, marami pong learners dito sa ating YouTube channel and Facebook page. I-search na lang. Maraming salamat mga ka-native. God bless us all.